Arnold, yung mga kababayan natin, yung mga kapuso natin na hindi na nagpunta dyan sa Quirino Grandstand, dito na lang sila maghihintay sa Quiapo Church hanggang maibalik dito ang imahe ng itim na poong Nazareno. At yung iba naman, pagkatapos ng misa ay umaalis na. Siguro yung panata lang nila ay makasimba ngayong araw na ito ng kapistahan ng itim na poong Nazareno. Kaya nakikita ho ninyo, kapag may misa, lagi ho makapal ang tao dito sa paligid, lalong-lalo na dito sa harap nitong Quiapo Church dahil yun ho yung mga kababayan natin na ang talagang panata kapag ganitong panahon ay makasimba sila dito sa Quiapo Church. At gaya ho ng nasabi natin kanina, makakausap ho natin ang nangangalaga ng mga imahe ng itim na poong Nazareno, si Ginoong Henner Marlaque. Mga Henner, salamat po sa pagpapaunlak ninyo. So, ilang taon na ho kayo nagme-maintain o nangangasiwa, nangangalaga dito sa mga imahe ng itim na poong Nazareno? Siguro po mga more than 20 years na. 20 years na. At kayo daw po ang nagmungkahi na yung original na ulo at original na katawan ay paghiwalay. Kaya dalawa ang imahe ng itim na poong Nazareno. Opo, opo. Bakit niyo po iminungkahi yun na maging dalawa ang imahe? Kasi po nung panahon ni Cusino Abriol, na may crack na po yung mukha nung original. Kaya sinabi sa akin, ikaw bahala kung anong dapat gawin. Kaya po minungkahi ko sa kanya, gumawa kami ng bagong katawan at saka bagong ulo pagpapalitin namin. Para yung ulo nandun sa altar, ma-preserve. Yung pong ulo, yung original, ito po yung pahalik. Hindi po, yung nasa loob ng... Nasa loob. Opo, opo. O yung nasa loob na nilalapitan. Yung pong pinoprosesyon, yung original, yung katawan niya. Katawan. Opo. At pagka ganitong traslasyon na milyon ang dumadayo dito at nagnanais na makalapit at may mga nakakalapit naman, nakakahawak, may mga nagiging pinsala ng imahen kapag ibinabalik na? Yung pong karamihan po, yung mga daliri, nababali. Alam niyo namang presisyon dyan, kung saan siya makahawak, ganun lang siya. At saka yung cross pag nasasabit sa mga wire, nababali po. Kaya ginawa namin, nakapag-isip ako ng paraan, yung pinakababaw ng cross na babali siyang ganun. Para pag may dumarating na wire, na igaganon ang nasa taas. So mula ho nang gawin niyo yun, kahit paano, kaunti na lang yung nire-repair niyo after ng prosesyon. Opo, tsaka wala pong halos madidisgrasya, lalo na sa mga kawad ng kuryente. Lalo, At ito mga ginagawa niyo na ng mga 20 years niya, sabi niyo po ito po libre, talagang wala ho kayong bayad. opo, basta po mga maliliit na bagay lamang ganyan, libre ko na po yun, kahit na parang pinakapanata ko na rin yun. Ano ngayon na may papayo ho ninyo, pakiusap ninyo doon sa mga kababayan natin na sumasama ho sa traslasyon, para naman ho kahit papaano hindi naman ho mapinsala o magkaroon ng damage yung imahe ng ating ng itim na poong Nazareno? Sana po naman magkaroon sila ng takot naman sa Panginoon. Total, sila, kung talagang meron silang panata dyan, kung talagang gusto na makalapit, kahit pag nandun sa simbahan, libre naman yun eh. Bakit nagpupumilit pa sa taas? Kaya sana naman maging naman sila. Total maraming masasaktan po pag halimbawa na bumabagsak sila o ano. Yeah. At saka na lang ho, kasi di ba yung iba ho talaga nagsisiksika, may mga nasasaktan, yung iba nga ho minsan nagiging dahilan pa para may mabuwis na buhay. Paano ho ba ang dapat gawin ng mga kababayan natin? Minsan po kasi parang yung iba, parang pakitang tao na lang, karamihan na nakikita ko ngayon, yung mga barka-barkada, gano'n, minsan may mga nakainom pa, akit sa karo, para lang masabing nakahalik sila, gano'n. Galak naman nila yung poon. Malaking sa atin yan eh. Talaga sila, may hiling sila, pag pinagbigyan, malaking sa kanila, tulong yun. Kaya, Ang pakiusap nyo yun na, gawin na lang nila talaga yung yung dapat gawin bilang mga namamanata dito at may mga debosyon dito sa itim na Nazareno. opo, hindi naman nakukuha sa pwersahan yan eh. Kaya dapat naman
ingatan naman nila dahil nakakaawa naman yung mga nasasaktan na kapwa nila na mga manata. So, Mamiyaw, pagbalik nyo ang imahe dito, titingnan nyo na uli agad kung alin ho yung mga dapat ayusin pa. Opo, tsaka po yung mga maalalay na ihos, yun ang nagsasabi sa akin. Kumisa napupulot na yung mga daliri, ganun. Kaya yung pang original niya, kaysa ka-repair, lumalaki na yung mga daliri niya. Kaya sabi ni Senior Clement, dapat palitan natin siguro, i-preserve natin, lagay natin ng box para pinapahalikan lang sa mga may sakit. Oo. Yun ang kamay. Yung pong kamay na original. So, yun yung nasa prosesyon, ito po ay ano na lang. Opo, yung bago na po yan, bago na. Okay, maraming salamat po si Mang Henner Merlaque. Siya po yung nangangasiwa, nag-aalaga sa dalawang imahe ng itim na poong Nazareno at yun nga, sabi nga ho niya para ho mas may magamit tayo, lalo na pag ganito okasyon, pinaghiwalay ho yung original na katawan at yung original na ulo. Okay, maraming salamat po. At ito nga, tuloy-tuloy po ang misa hanggang mamaya pong maipasok ang imahe dito sa Quiapo Church. Inaasahan mga alauna ng madaling araw. Balik sa iyo, Arnold. Maraming salamat, Susan Enriquez.